Japan tutulungan ang Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Todo suporta ang Japan sa Pilipinas at kinondena nito ang ikinilos ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17, 2024. Nadadama din daw ng Japan ang sinasapit ng Pilipinas dahil sa pagkuha ng China sa teritoryo sa West Philippine Sea dahil sila rin ay inaagawan din ng mga Chinese ng teritoryo na malapit lang sa boundary nila. Ito ang Senkaku Island. Ang Amerika naman diniretso na ang China sa pag-uusap. Nababahala na ang Estados Unidos sa marahas na hakbang ng China sa Ayungin Shoal at iginiit pa ng Amerika sa China na matibay ang commitment nito sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sumagot naman ang China, dapat na umanong itigil ng Amerika ang ginagawa nitong pagsuporta sa umano'y pag-uudyok ng Pilipinas. Ano ang tulong ang handang ibigay ng Japan sa Pilipinas? Ano-anong barkong pandigmana ang mayroon tayo na mula mismo sa Japan? At bakit ginagawa ito ng Japan sa ating bansa? Japan tutulungan ng Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea, yan ang ating aalamin. Kamakailan lang, nakitang naglalayag malapit sa Palawan ang isang malaking barko ng China Coast Guard na tinawag na Monster Ship dahil sa laki nito. Ang nasabing barko ay bahagi ng pinalakas na presensya ng China sa West Philippine Sea na nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Ayon sa ulat, ang barko ng China Coast Guard ay kasalukuyang nagmamanman sa paligid ng Ayungin Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, walang dahilan ang China upang magreklamo tungkol sa presensya ng barko ng Pilipinas sa Ayungin dahil ito ay nasa loob ng teritoryo ng bansa. Nakumpirma rin ang presensya ng 4 na warships ng China malapit sa Balabac, Palawan. Kabilang dito ang 2 destroyer at isang frigate ng People's Liberation Army Navy. Ang insidenteng ito ay naganap ilang araw matapos ang pagharas ng China Coast Guard sa mga tropa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kaya ang Japan, para magkaroon din daw ng kakayahan ng Pilipinas, sinabi ng Japan na posibleng magbibigay sila sa Pilipinas ng defense equipment gaya ng radar. Yan ang mga nasabi ng mga mambabatas mula sa Japan. Kinondena rin ng mga mambabatas ng Japan ang ikinilos ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17, 2024. Nadadama din daw ng Japan ang sinasapit ng Pilipinas dahil sa pagkuha ng China sa teritoryo sa West Philippine Sea dahil sila rin ay inaagawan din ng mga Chinese ng teritoryo na malapit lang sa boundary nila. Ito ang Senkaku Island. Kaya isinusulong din nila ang bersyon nila na Reciprocal Access Agreement RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Mag-uusap ang Defense at Foreign Secretary ng Pilipinas at si Defense and Foreign Ministers naman ng Japan. Gaganapin yan dito sa Pilipinas sa July 7, 2024 at tatalakayin pa ang defense at security issues. Samantala, ang Amerika naman, diniretso na ang China sa pag-uusap sa telepono ng US Department of State Deputy Secretary at ng Executive Vice Foreign Minister ng China. Nababahala na ang Amerika sa marahas na hakbang ng China sa Ayungin Shoal at iginiit pa ng Amerika sa China na matibay ang commitment nito sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sumagot naman ng China, dapat na umanong itigil ng Amerika ang ginagawa nitong pagsuporta sa umano'y pag-uudyok ng Pilipinas. Sa nakalipas na mga taon, nagkaroon ng iba't ibang klase ng mga transaksyon at donasyon na may kinalaman sa mga barkong pandigma at maritime assets mula sa Japan papunta sa Pilipinas. Mga kagamitan ng Pilipinas na mula sa Japan, BRP Tubataha at iba pang multi-role response vessels. Ito ay Tetemu multi-role response vessels mula sa Japan sa ilalim ng Maritime Safety Capability Improvement Project. Ang mga barkong ito ay binuo ng Japan Marine United Corporation at pangunahing ginagamit ng Philippine Coast Guard. Ang mga barkong ito ay may kapasidad na magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng search and rescue, law enforcement at environmental protection. BRP Malabrigo. Ito ay isa sa mga suporta mula sa Japan para palakasin ang kapasidad ng Philippine Coast Guard. BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino. Ang dalawang 97-meter multi-role response vessels na ito ay ibinigay sa Pilipinas noong 2022 at 2023
bilang bahagi ng suporta ng Japan sa maritime security ng bansa. Mga plano sa hinaharap. Ang mga nangungunang opisyal ng depensa at panlabas na ugnayan ng Japan at Pilipinas ay magpupulong sa Maynila sa susunod na buwan para palakasin ang estratehikong ugnayan at talakayin ang mga isyung rehiyonal ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ito ay sa panahon ng tumitinding alalahanin tungkol sa mga aksyon ng China sa pinag-aagawang South China Sea. Ang mga detalye ng agenda ng pagpupulong ni na Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister Kihara Minoru kasama ang kanilang mga Pilipinong katapat noong Hulyo 8 ay hindi agad inilabas, pero dalawang opisyal mula sa parehong bansa ang nagsabi sa The Associated Press na may mga pagsusumikap na matapos ang isang mahalagang kasunduan sa depensa na inaasahang mapipirmahan sa mga pagpupulong. Mga pagpapalitan ng kagamitan. Patuloy na tinitingnan ng Pilipinas sa Japan ang posibilidad ng karagdagang pagpapalitan ng kagamitan at teknolohiya. May mga usapin ukol sa karagdagang patrol boats at iba pang maritime assets na maaaring makuha ng Pilipinas mula sa Japan, pati ang joint exercises at training. Bukod sa mga pisikal na kagamitan, nagkakaroon din ng mga joint exercises at training ang dalawang bansa upang palakasin ang interoperability at kakayahan ng kanilang mga hukbong dagat. Nanatiling kaalyado ng Pilipinas ang Japan at kasalukuyang maganda ang relasyon ang mayroon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa aspeto ng ekonomiya, depensa at seguridad. Sa katunayan sa issue ng West Philippine Sea, nagbibigay ng suporta ang Japan sa Pilipinas sa iba't ibang paraan, gaya ng una, diplomatikong suporta. Aktibong sumusuporta ang Japan sa posisyon ng Pilipinas hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Pumapabor ang Japan sa mapayapang resolusyon ng mga alitan sa pamamagitan ng internasyonal na batas, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ikalawa, military cooperation. Nagkakaroon ng military cooperation ang Pilipinas at Japan tulad ng mga joint exercises, pagpapalitan ng kaalaman at teknolohiya at pagbibigay ng mga kagamitan. Bawa, may mga pagkakataon na nagbigay ang Japan ng mga patrol boats at iba pang maritime equipment upang palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa pangangalaga ng teritoryo nito. Ikatlo, economic aid. Ang Japan ay isa sa mga pangunahing donor ng Pilipinas pagdating sa official development assistance. Kasama rito ang mga proyekto sa infrastruktura, kalamidad, at iba pang mga programang makakatulong sa pagunlad at pagpapatibay ng ekonomiya ng bansa. At ikaapat, capacity building. Tumutulong ang Japan sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasanay, edukasyon at pagpapalitan ng mga eksperto sa iba't ibang larangan. Sa kabuuan, ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa aspeto ng maritime security ay naglalayong mapalakas ang depensa at kakayahan ng Pilipinas sa pagtugon sa mga banta, partikular na sa issue ng West Philippine Sea. Sa pagkakaroon ng mga bansa na handang sumuporta at tumulong sa atin, ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga sundalong Pilipino na patuloy na ipagtanggol ang sarili nating soberanya. Ikaw, bukod sa Japan at Amerika, ano-anong mga bansa pa kaya ang handang tumulong at kumampi sa Pilipinas? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!